there's the three. He can go nuclear at any moment. Curry another triple. Crashing over the scores table. Curry for three. It's good. Sa NBA, pinatunayan pa rin ni Stephen Curry na siya ang undisputed best 3-point shooter sa buong NBA. Ayon sa NBA Analytics, simula noong April 11 mula April 17, si Steph ay nakapagtala ng 36 3-point field goals ng linggong yon. Tinalo pa niya ang iba't ibang teams gaya ng Cavaliers, Nuggets, Wizards, Pistons at Pelicans. Pero alam nyo ba na may isang Pinoy mula Parañaque City na nakapagtala ng 43 na 3-pointers sa isang laro? Yes, 43 3-pointers! Sinadya namin ng Parañaque City para alamin ang kwento ng player na ito na matinik sa outside shooting. So ngayong araw nandito tayo sa Parañaque para bisitahin si Mike Bernal, ang nakapagtala ng 129 points. So yun mga kahupex, tara, let's go! Ito na pala si Mike. Mike. Yes, sir. Morning po. Good morning po. Kamusta po? Mabuti naman po. So yun mga kahupex, siya nga pala si Mike Bernal, ang nagtalangan ng 129 points. Grabe naman po yun, idol. Tapos 43 3-pointers po yun. Yes, sir. So saang liga ba to? Kailan ba to nangyari? Itong liga na to nangyari sa Merville, SK Merville, Summer League. Nung back 7 years, May 14, 2014. So bali talagang kilala po talaga kayong shooter. 43 na 3 points sa loob ng 3 quarters. Parang ang hirap nun. 10 pa nga nun, mahirap na. Bata pa lang, harang na raw ng basketball court itong si Mike sa Barangay Moonwalk dito sa Parañaque. At di na daw nagulat ang kanyang mga kabasketball nang nakapagtala siya ng ganong karaming puntos. Sa game na yun, ang nangyari, first quarter pa lang, talagang nandun na yung rhythm ko para sa shooting. First quarter, naka 10 3 points na ako. Grabe kasi yun. Parang sa first quarter kasi na ginawa mong 3 pointers, parang isang buong laro na ng isang normal na player yun eh. Tapos po, nung second quarter naman, sub muna ako, nagpahinga. Hindi rin daw basta-basta ang larong yon ayon kay Mike. Pero nung sinab ka nung second quarter, parang hindi pa sila aware na gagawa ka ng 100 na may goal ka. Parang may goal ka na damihan talaga yung mga 3 points mo. Sa umpisa, hindi naman po talaga ako goal ko na makalamang ng ganun kalaki. Ang goal lang kasi namin manalo po sa laro po na yun kasi ano po yun quarterfinals po yun. Ang mindset mo namin manalo lang po. Quarterfinals Pa pala yun, so parang hindi talaga basta-basta laro to na parang non-bearing game, no? Parang seryosohan talaga tong larong to. Nabantayan po talaga. Pag third quarter, nung pinasok na po ako ulit nung coach namin hanggang sa fourth quarter, yun na po, lumaki na po yung lamang namin. Lobo na po talaga yung lamang namin, mga kampi ko. Ang ginagawa lang po nila, yung nag-screen lang po sila sa akin. Bawat possession po, yung mga teammates ko, tiwala po sa akin na ako na lang po ang yung pinapatira nila. Parang na-recognize na nila na mainit ka talaga ngayong larong yun, no? So all in all, sa larong yun mga kahupek, si Mike nakapagtala ng 129 points at 43 na 3-pointers sa loob lang ng 3 quarters. Pagkatapos ng game na yon, 'di ba, may hawak ang stats yung nakita namin sa picture. Ano yung stats na yon? In stat sheet, bali ang score po namin doon is siguro nasa 180. Ang kalaban naman po nasa below na 100. Mas malaki pa pala yung score mo kumpara sa score ng kalaban, no? Grabe. Makalipas ang 7 taon at sa edad nitong 43 years old, ay wala pa ring kupas itong si Mike sa pagpukol sa tres.
nag-shooting, grab. Grabe talaga, hindi mo talaga pwedeng iwanan to si Mike sa loob ng court. Grabe yung shooting, hindi nagmimintis. Nag-start ako unang mag-basketball nung elementary pa ako. Bata pa po ako, mag grade 4. Nag-umpisa po ako sa tennis ball lang. Yung ring po, bakal na binibidog na po. Tapos ano na po sa maliit na plywood. Nahilig ako sa shooting dahil sa aking idol, si Alan Kaydik. Umaga pa lang, talagang nagpupunta na ako sa court. May time din po na talaga pong nagpa-practice po ako hanggang sa abutin po ako ng hanggang gabi. Shooting ako para ma-develop yung shooting ko. Kumbaga labas sa liga, naglalaro ka din ng mga pustahan, dumadayo ka din, sumasama. Yes sir, dumadayo din po ako sa mga pustahan, mga ibang court. Noong 20 years old nga daw itong si Mike ay ginawa niya ring hanap buhay ang kanyang pagiging shooter. Lumalabab ako ng shooting, piso-piso hanggang sa lumaki yung pusta, yung taya. Nakakatulong po sa amin dati dahil panggastos po ng parents ko. Minsan nga po, nagtataka yung magulang ko bakit yung mga time po ng kabataan ko may madadala na po akong mga pera na hindi po nila alam kung saan galing. Saan ba yung pinakamalayo mo na dayuhan na shooting? Yung pinakamalayo po, siguro po, Cavite na po. Cavite. Buti hindi ka nababan. Ay, may mga times din po na gano'n. Ibang lugar, pag nakilala ka na po, ibaban ka na, hindi ka na talaga pakasalihin. No good! The first goal! Yes! Basket 1 point! No good! Basket 2 points! 2018 nang i-represent ni Mike ang Parañaque City sa isang 3-point shooting contest. Basket 7 points! Ayun nga po yung nabalitaan ko sa King of Trees, yung sumabak po kayo. Sino po ba yung mga nakalaban nyo ng kanya? Iba-ibang lugar din po yung nakalaban ko po dyan Talaga pong, dahil po talaga magagaling. Kumbaga ito pong competition na to, hindi lang siya basta-basta nagpalaro lang competition. Kumbaga pinagsama-sama talaga lahat ng mga shooter. Opo, mga iba-ibang lugar po. 10 seconds! Nice job, At kung akala nyo na sa 3 points lang magaling si Mike, nagkakamali kayo. Bali, nakilala po ako sa ibang liga ng barangay. Tapos doon na po nila nakita yung shooting ko. Nakapag rin ako ng ibang award. So nandito tayo sa bahay ngayon ni Mike Bernal. Tara, pasok tayo. Okay. Tinala yung mga natabi ko na trophy na yung paglalaro ng basketball. Dami rin pala, mga MVP, Mythical 5, MVP. Dami rin pala, sobrang dami. Ano yung isa sa pinaka-memorable mong award dito? Ito po, yung trophy po ni Gilaya po si Michael Jordan. Yan po talaga yung aming SK Summer League 2001. Ito 2014, so tuloy-tuloy, 2011, may 2005. So bukod sa 129, ano pa yung pinakamataas na na-score mo? Sumunod yung 29 3 points din sa ibang liga. 90, parang 90 na yun 20 points. 20 points po. Sa ngayon ay pamilyado na tong si Mike. Operator ng mga school bus ang kanyang ikinabubuhay ngayon. Pero isa ang mga business ni Mike sa pinaka naapektuhan nang magsimula ang pandemya. Paano ka naapektuhan ng pandemic na to? Naapektuhan kami din kasi ang trabaho po namin yung school bus. Wala pong face-to-face po ngayon na
school. Ano pong ginagawa niyo po ngayon para po kahit papaano ay may kitain po? Online business ng mga pagkain, kami ng longganisa, import kami galing Cebu. Yan, so ito po yung mga binibenta niyo, no? Yes sir, ito po yung aming business po na binibenta po namin per dozen siya. Opo. Meron din naman pong skinless, longganisa po. Sa mga taga Parañaque dyan na malapit po kay Mike, yan, baka magustuhan niyo po yung binibenta po nilang mga longganisa. Yan. 10 seconds! Wala ka pa rin pong kupas, idol. Kumbaga, 2014, nung ginawa mo yung larong, yung 3 points na yun, tapos hanggang ngayon may shooting ka pa din, di ba? Na-maintain mo, paano mo na-maintain sa all throughout the years? Keep on lang, shooting lang, kahit sa anong paraan, para ma-achieve mo yung ganung stats. Pero huwag mo din sana ipagayabang din po yun. Maging humble din po tayo. Bagamat may pandemic, sir, kailangan na tuloy pa rin yung pangarap mo. Kung saan po tayo nagsimula, hanggang sa pag-angat po natin, may pagkakataon po. Tinitingin pa rin tayo sa ating pinanggalingan po. So yun, nakilala natin si Idol Mike Bernal. Ayan, ng Parañaque. Sana na-inspire kayo sa humble beginnings ni Idol Mike. So yun, Mike, naghahanap kami ng mga shooters dito sa lugar natin. Kakasa ka ba kung sakaling aayain ka namin? Sige po, sir. Kung may pagkakataon po, sasali po ako at nakipag-compete po ako. So ayun mga ka-Hoopex, kasado na si Mike Bernal. Antayin natin ang pagbabalik ng hari ng lockdown. Magkakaroon tayo ng shooting challenge, slam dunk competition at marami pang iba mga ka-Hoopex. Kaya pag naging okay na lahat, antayin nyo at abangan nyo ang mga pangyayari dito sa Hoopex Basketball PH. So yun, may shoutout ka po ba, Mike? Sinashoutout ko yung siyempre unang-una sa God, yung church po namin na JCF, sa mga teammates ko po na kababata ko po na team po namin dito sa Barangay Moonwalk, ang Avians team, ang Big Four team at ang Scarlet team. Talaga po nagbibigay po sa akin ng opportunity, kumuha po sa akin na makapaglaro po ng basketball sa iba-ibang lugar. Sa pamilya ko po, papasalamat po ako. Yung presidente po na si Arnold Catbula po, na nagbigay pa permission po na gamitin po itong court. Shoutout ko rin po yung talagang nag-post po ng picture po na yun, Jerry, aking teammate, kaibigan, Jerry Javier. So until next episode mga ka-Hoopex, peace!